Mhm. Wait lang. Paano mag-survey? Yan, so, magkano? Sino po presider? Naka-live na po tayo. Magsimula na po ba?
Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. Hindi po makapag-preside si Brother Aldri ngayon. So tayo po ay, ang program po natin ay magkakaroon po muna tayo ng opening song and then susunod po ito ng opening prayer. And then after po niyan ay mapapakinggan po natin ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Jefferson Bukol. So yun po ang pasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Tayo po ay dumaka na sa ating opening song. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Panginoon po yung ginising. Na araw po magkang mga mensahe. Na noon na po ang lumagan po ang mga makapakinggan ang mensahe. Noon niyo po ang aming speaker. Tuwanan niyo po kami sa maluwang pagkulang pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen.
Ayan, so tayo na po ngayon ay dumako na sa ating pag-aaral na may pamagat na Man's Inability to Save Himself. Sa March 13 po ng book ng The Faith I Live By. Sabi po sa ating text na po makikita sa Galatians 2 verse 16, it says, knowing that the man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Sabi rito, another compact called in Scripture the Old Covenant was formed between God and Israel at Sinai and was then ratified by the blood of the sacrifice. So, dito po sabi po dito na um, dito po ay nagkaroon daw po ng agreement ang sa kalagitnaan ng Diyos at ng kanyang bayan na ito po ay tinawag na Old Covenant, no? Ito po ang agreement na po nito ay ginawa between sa ating Diyos at sa mga Israelita doon nung mga unang panahon doon sa Mount Sinai, no? At para daw po maging official itong covenant na ito ay kanila pong ginamit ang mga dugo ng ah nagsakripisyo, nag-sacrifice, no? At ito ay ipinakita na kung paano itong covenant na ito ay napaka-seryoso at napaka-sagradong paraan ng pag-usap or agreement, no? At ito pong mga taong ito ay sila po ay pinangakuan na kanilang susundin ang kautusan ng ating Diyos at tayo po ay ah, pinangakuan ng Diyos na tayo po ay gagabayan niya kung tayo po ay susunod po sa Kanya at magiging tapat, no? At tayo po ay Kanyang pagpapalain, no? Kasunod, God gave them, Israel, His law with a promise of great blessings on condition of obedience. If you will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. The people didn't realize the sinfulness of their own hearts, and that without Christ it was impossible for them to keep God's law, and they readily entered in the covenant with God. Ayan. So, dito po ay binigyan po ng Diyos ang mga Israelita ng kautusan at ng pangako na ah, kung kanilang susundin or ikikip yung mga kautusan ng ating Diyos ay sila daw po ay tatawagin ng Diyos or ayan, sila po ay ma- ah, makakabilang sa mga tao na mga espesyal at sila po ay matatawag na Holy Nation, no? Na para bang priest na nagrerepresenta sa Diyos at sa ibang tao, no? Kaya dito po, ito po, mga taong ito, sila po ay mabilis na nag-agree sa pagsunod at sundin yung ating Diyos sa covenant, no? However, ay hindi po nila naintindihan na um, kung papaano yung kanilang mga puso ay punong-puno ng kasamaan, no? Hindi rin po nila na-realize na ah, kung hindi dahil sa tulong ng ating Panginoong Kristo ay ito po ay magiging imposible sa kanila na kanilang ma
perfectly na ma-obey yung kautusan ng ating Diyos, no? Kaya nga po dahil dito ay sila po ay nagkaroon ng confidence na sa pangako na sundin, ah, kumbaga nagkaroon sila ng ano ba, ng pride sa kanilang sarili na kaya nilang gawin ang lahat ng bagay na ito na kahit hindi nila tunay na naiintindihan na kailangan nilang ang tulong ng ating Diyos para sa kanilang paglakad, no? O sa pagsunod. Pero dahil sila ay feel nila ay kaya naman nila gawin yon, ay sila po ay nahulog sa kasalanan, no? Kaya nga po, tayo po hindi po natin ah, kayang ma-obey ang ating Diyos perfectly by our own strength, no? Pero kinakailangan po na um, sa ating puso ay kinakailangan natin ng ating Panginoon na siya ay papasukin natin and tanggapin natin at ating ipasakop ng buong puso at hayaan natin na tayo po ay gabayan niya para tayo po ay truly na makasunod sa kalooban ng ating Diyos, no? Feeling that they were able to establish their own righteousness, they declared all that the Lord had said will we do and be obedient. They had witnessed the proclamation of the law in awful majesty and had trembled with terror before the mount. And yet, only a few weeks passed before they broke their covenant with God and bowed down to worship a graven image. So, itong mga Israelites na ito, ano, sila po yung naniniwala na tulad po na sinabi ko kanina na kaya po nilang maging righteous, no? Or maging banal sa pamamagitan lamang ng kanilang mga sariling mga effort. Kaya nga po, sabi nila na ang lahat ng sinabi ng ah, aming Panginoon ay kanilang gagawin, no? At sila po ay magiging obedient, no? Napaka taas ng kanilang ah, tingin sa kanilang sarili na kaya nga nilang gawin ang lahat ng bagay na ito without guide ng ating Panginoon. Kaya po yung nakita nila ang ating Diyos na sa pamamagitan ng pag-reveal ng kautusan na ito po ay itong kautusan na ito ay napaka kapangyarihan at um, kumbaga ito po ay ginawa na um, dito na para bang nakakatakot kasi napakasagrado itong kautusan nito na dapat nga itong i-keep ng ah, walang pagdabag sa kautusan, no, na hindi nahahaluan ng kasalanan, no? Pero after nga po, kahit na witness ng mga Israelite yung mga bagay na ito, no, yung sa paggawa ng Ten Commandments, diba, sa bato, no, na inukit ng ating Diyos, no, para sa kanila ay ang lahat po ng ito ay hindi po enough, no, para sa kanila. Ano kasi after pa lang po ng mga ilang weeks, no, ay kanila pong nilabag yung pangako ng ating Diyos, no. Parang hindi sila makapag-antay, no, na at yun dahil doon naman nakatanggap, kung maalala natin na sa paggawa nila na paglabag sa ating pangako, sa pangako ng ating Diyos, no, sila ay gumawa at nag-worship sila ng mga idol. Sila ay naglikha ng mga rebulto
para para sa kanila ay sa pamamagitan nito ay sila po ay mananatiling faithful sa kanya. Kaya po sila nag-ukit ng mga ganitong uri ng mga idolo o ng mga carved image, no? Kaya po, kumbaga dahil pa lang doon, dahil nga sa kanilang pagmamataas, ay pinangunahan nila yung ating Diyos. Gumawa sila ng sarili nilang decision para sa kanila ay mas okay ito para physical namin nakikita at maging faithful kami, no? So mali po, no? Kaya nga po, yung human strength at promises ay hindi po enough para tayo ay manatiling faithful sa ating Diyos, no? Pero kung tayo po ay makitaan ng ating Diyos na may pagbabago sa ating puso at kinakailangan natin ng tulong ng ating Diyos ay ah, tayo po ay hindi madaling mahuhulog sa mga kasalanan. Kaya nga po dito po sa ating devotional ay tinuturo po tayo na lahat tayo ay dumepende sa ating Diyos, hindi po sa ating sariling mga abilidad na. They could not hope for the favor of God through a covenant which they had broken. And now, seeing their sinfulness and their need of pardon, they were brought to feel their need of the Savior revealed in the Abrahamic covenant and shadow forth in the sacrificial offerings. So dahil nga po na nalabag ng mga Israelita yung covenant o yung kautusan ng ating Diyos ay ah, ang lahat ng mga Israelita ay hindi na po ah, ano po? Hmm. Yan, so since nga po nalabag po ng mga Israelita yung kautusan ng ating Diyos ay sila po ay ah, hindi na po ini-expect na magkaroon pa ng favor dun sa pamamagitan ng agreement na ginawa para sa pamamagitan ng agreement na ginawa ng ating Diyos at sa kanyang bayan. So ah dahil nakita nila ng Diyos yung kanilang mga kasalanan at kinakailangan nilang ah magkaroon sila ng kapatawaran ay ipinarealize po ng Diyos mismo sa mga Israelitang ito na kinakailangan nilang magbago at kinakailangan nila ng Savior, no? At ito pong Savior na ito ay ah, ito na po ay ipinangako na ng mga una pa, no? Before sa covenant na Abraham, no? At sa pamamagitan po ng mga sakripisyo ng mga animals, no? At ito pong mga sakripisyong ito po ay sumisimbolo sa ah ito sa Savior na kanyang aalisin ang lahat ng mga karumihan at kasalanan natin, no? Kaya nga po kung atin pong ah ma-recognize yung kautusan ay yung ating mga kasalanan sa pagtingin natin sa kautusan, no? At atin din pong marirealize na kinakailangan po natin ng tagapagligtas which is yung ating Panginoong Kristo. Kasi po yung kapatawaran and yung kaligtasan ay hindi po nanggagaling sa ating sariling kabutihan, no? Bagkus ito po yung nanggagaling sa biyaya ng ating Diyos sa pamamagitan ng ah, kanyang anak na si Kristo na nag-alay ng kanyang dugo
para sa ikaliligtas natin, no? Yan, so sabi naman po sa last na po ato ay sa kasunod, the terms of the old covenant were obey and live. If a man do, he shall even live in them. But curse be he that confirmeth not all the words of this law to do them. The new covenant was established upon better promises, the promise of forgiveness of sin, now the grace of God to renew the heart and bring it into harmony with the principles of God's law. So ito pong Old Covenant na ito po ay nakabase sa rule na obey and live na. Kumbaga ito po ay tumutukoy sa kung ang isang tao ay kanyang na perfectly na obey yung kautosan ng ating Diyos ay sila po ay makakatanggap daw po ng buhay and ng maraming mga pagpapala. Pero kapag naman po ang isang tao ay nag-failed sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, ay sila daw po ay hindi makakatanggap ng buhay at ng pagpapala pagkus sila ay makakatanggap ng curse dahil sa o ng consequence dahil sa paglabag nila sa kautusan dahil nga ini-require ng kautusan na sila ay magkaroon ng perfect na obedience, no? Kaya nga po, nagkaroon po ng new covenant dahil ito po ay mas better at ito po ay nag-includes ng mga better promises ng ating Diyos. So dahil sa covenant na ito ay ipinangako ng ating Diyos na kanilang papatawarin yung kanilang mga kasalanan. No? Pinangako ng Diyos na tayo ay papatawarin niya sa ating mga kasalanan kung tayo ay magpapakita ng pagbabago ng ating mga puso, no? Sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kung ating marirealize na mali pala tayo, na mali na hayaan natin ang ating sarili na magmataas tayo, no? O piliin natin yung ating mga sariling mga no? At instead po na mag-rely sa kalakasan natin, ay ah, tayo po ay ah, ito, tayo po ay mag-rely lamang sa ating Diyos, no? At hayaan natin na tulungan niya tayo na mamuhay na may harmony sa kanyang kautusan, no? Kaya nga po, napakaganda ng ating devotional, no? Na um, mula pa lamang po nung mga unang panahon, no? Nung mga Israelita na sila po ay tinawag na Holy Nation, no? Pero dahil sa kanilang paggawa ng kasalanan, no? Ay, kumbaga, ito po ay kinuha sa kanila yung title na ito, no? At ito po ay binigay na lamang sa mga tao na um, mga susunod sa kanila, no? And tapos na po ata. Ay, meron pa po kasunod. Sabi dito na the only means of salvation is provided under the Abrahamic covenant. Yan. So, dito po sa sentence na ito ay sinasabi dito na yung way ng mga bayan, no, sa um, pagliligtas sa pamamagitan ng covenant na ginawa para sa Diyos at kay Abraham ay ito po ay promises ng Diyos na ang tagapagligtas ay darating para sa bayan, no, ni Abraham o mga tayo, no? At ito po yung ating Panginoong Kristo.
Dahil nga po sa pangakong ito ay ang lahat po ng mga tao, no, ay makatanggap ng kaligtasan at ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. So, dito po sa ating devotional ay nawa ay ating pong nakita na hindi po natin kayang o maabot yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga sariling lakas or ng ating mga sariling mga pagsunod or righteousness, no? Bagkus, sa pamamagitan lamang po ng pagdepende natin sa Diyos ay ating ma-attain itong kaligtasan na dapat na magawa natin, no? Dahil kaya nga po, binigyan po tayo ng example na or example o yung mga ah example na kung paano yung mga Israelita sa paglabag nga nila ng karusan ay sila po yung nagkaroon ng maraming consequence, no? Nawa sa mga ganong mga paraan ay tayo po ay nalilinawan, no? Na hindi po tayo nire-require na keep ng karusahan ng sa pamamagitan ng ating lakas dahil tayo po ay mag-fade lamang, no? Tayo po ay pinatawagan naman ng ating Diyos na magtiwala sa ating tagapagligtas and ating baguhin yung ating mga puso at ating papasukin ang ating Panginoon at ma-realize na ah, dito na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. And by that ay tayo ay kanyang papatawarin at bibigyan ng maraming mga pagpapala. So muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Yan, so maraming salamat po, Brother Jefferson, sa pagbahagi ng mensahe natin sa umagang ito. At dahil po dyan, tayo po ay dumako na sa ating closing prayer.
Tayo po ay manalangin. Maraming binahal sa karastasan ko po ng kalangitan. Marami po salamat, Ama, sa pagising po lamang po sa amin at sa pagsama sa pag-aaral. Na inyo po kami binigyan ng mga mensahe at pag-aalala. Nagpunawa kami. Nagpunawa kaming magtiwala sa aming mga sariling kalakasan dahil sa pagsunod. Bagkus kami po ay magre-rely lamang po sa inyo at inyo po kaming gabayan sa paglakad sa kaligtasang ito. Inyo po kaming tulungan na ilayo sa mga uri ng kapahamakan at mga temptation na nasa aming paligid. Gabayan nawa kami at maging ah, inyong instrumento na maipakalat ang lahat po ng ebanghelyo sa sangkatauhan at inyo po inyo po kaming tipuin ng inyong banal na espiritu na kami po ay maging malakas sa aming pananampalataya upang sakali mang may mga obstacles na dumating sa aming mga buhay, sa mga pagsubok namin, ay amin po itong handang malabanan at mapanagumpayan. Tulungan nawa kami na nagsisigawa sa inyong gawain, na gabayan nawa kami sa paglakad, huwag nawa po kami gumawa ng mga sarili naming desisyon, bagkus ay kami pong lahat ay magpasakop at hayaan nawa namin na kayo po ang manguna sa aming mga buhay upang kami po ay hindi naman po makatagpo ng ah, um, kabiguan sa aming mga buhay. Niyo po kaming linisin at patawarin kung saan niyo po, man po kami nasumpungan ng mga karumihan at pagkukulang sa isip man sa lahat sa gawa. And din nyo rin pong pakaingatan ang lahat po ng mga ah, gumagawa sa inyong gawain at ganoon din po ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. At inyo rin pong mga pagalingin ang lahat po ng may mga sakit. Malubahaman mo ito hindi ay inyo po silang hipuin ang inyong papagpagaling na kamay upang sa kanilang paggaling ay sila po ay panumbalik sa inyong gawain at pasalamatan at parangalan ka. At ang lahat po ng ito, Ama, ay aming hinihiling at sa dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Once again po, maraming salamat sa pagbahagi ng ating mensahe. And dito na po nagtatapos ang ating devotional para sa umagang ito. At inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa iba pa nating mga online worship services para po mamayang gabi para sa ating vesper and bukas po para sa ating um, Sabbath program. At yun lang po. And ito na po nagtatapos. Thank you everyone and God bless.